Nasa day 3 na nga kami guys ng CWL dito sa Bloodhounds. Kaya alam na, panibagong bakbakan na naman to. Pero bago natin simulan yung mga atake guys ay meron lang akong gustong ipaalam sa inyo. Meron kasing gumawa ng isang fake Jun Gaming account sa TikTok. Tapos ang ginagawa niya, ninanakaw niya lahat yung mga videos ko dito sa YouTube tapos ina-upload dito sa kanyang fake TikTok account. May mga nagsasabi na okay lang daw dahil eto naman daw ay fan page lang. Pero guys, ibang-iba ang fan page sa pagnanakaw. Kung fan page lang sana to, dapat ang mga ina-upload niya dito ay yung mga reaction video niya sa mga ginagawa ko. O kaya naman mga post na tungkol sa akin. Pero hindi, talagang literal na ninanakaw niya yung mga video ko tapos ina-upload niya dito. Pero di bale guys, okay lang yan. Hindi na ako magre-request sa inyo na i-mass report nyo tong account na to. Kasi as a super creator ni Supercell, protektado rin pala nila ang aming mga social media accounts. Tapos pagdating sa mga ganitong klase ng problema, ay sila na rin pala ang bahalang gumawa ng action. Hindi ko lang talaga pwedeng ipakita sa inyo yung convo namin ng CM Kasi alam nyo naman, hindi lahat ng bagay ay pwedeng i-public. Pero babalitaan ko na lang kayo guys kapag nagawa na to ng action ni Supercell. Bale, eto nga pala guys ang aking official TikTok account. Mayroon tayong 118,000 followers dito. Kaya kung may makikita pa kayong ibang account na Jun Gaming ang pangalan, hindi na sa akin yon. Dahil yan lang ang nag-iisang TikTok account ko. Then mabalik tayo guys dito sa day 3 ng CWL namin. Bale dito nga guys ay 5 attack na lang ulit ang natitira sa amin at sa akin na lang lahat ulit yan. Kung makikita nyo nga dito ay wala pang sumasablay sa amin. Grabe, sa 10 attack ng mga kasamahan ko, wala pang sumasablay kahit isa. Habang dito naman sa kalaban ay medyo madami na yung sumablay. Tapos may nag 1 star pa. Kaya dito talagang malaki na yung chance naming manalo. Pero syempre mas maganda pa rin kung mati 3 star natin lahat para ma-perfect ulit namin etong day 3 ng CWL. Kaya tara, simulan na natin. So tara guys, silipin na natin itong base ng number 1 para malaman na natin kung anong troops ang gagamitin natin. Pero siguro dito sa unang banat, eto muna yung unahin natin. Yung Meteor Golem muna ulit. Pero saan ako magpa-fireball dito? So kung dito ako magpa-fireball, malaki yung value ng fireball. Kaso nga lang masyadong malayo ang town hall. So siguro, dito na ako magpa-fireball sa malapit. Sa malapit na sa town hall para dito ko na ilalapag yung troops. Siguro dito, andito yung Giga Bomb. So kapag na-fireball ko itong area na to, mababaliwala na yung Giga Bomb. So sige tara. So kuha muna ako ng backup. Wala pa akong backup So pwede na ba to? Sige, wala na tayong papalitan dyan. So unang banat sa number 1 ng kalaban. Let's go. Tara, kompleto na to. So mag-warden walk muna ako dito. O kaya gamitin ko na kagad yung fireball. Ayan, agahan na natin. Total, ito lang naman yung tatanggalin natin. Ito lang nasa bukana. Uy, may lumabas pang Tesla guys. Buti na lang, hindi lumabas kagad nung nag-fireball ako. Kung nagkataon, yari ang fireball natin doon. Sige, ilapag ko muna itong Archer Queen. Meron pa akong isang Earthquake dito guys, mamaya ko na gagamitin. Troop Launcher ka agad para maka-open ka agad ng wall. Lapag tayo ng balloon. So, ilagay ko na rin yung BK sa labas. Lagay muna ako ng Totem Spell guys, pang distract. Kaso nakatago din yung Totem Spell. Sige, di bale okay lang yan. Ayun na si Archer Queen, pumasok na rin sa loob. So, yung Queen ability, gagamitin ko na ba to? Siguro i-overgrowth ko muna itong isang Fire Spitter na nakaharap sa mga troops. Tapos yung RC, mamaya ko na to gagamitin. So, lumabas na yung bantay. Poison ko muna yung Furnace. Ang problema ko dito mamaya, etong mga nandito sa kabila. Baka mamaya mahila yung Queen. So, lagi ako ng Totem Spell pang distract doon sa Revenge Tower. Ayun na nga guys, yung sinasabi ko. Queen, pasok sa loob. So, yung Earthquake, gamitin ko na dito. Tapos yung RC, isama ko na rin. So, pwede ko na sigurong i-rage dito. Sige, i-rage ko na dito yung mga troops. Meron pa akong Totem Spell na pwedeng gamitin. Yung BK may ability pa. So, yung Totem Spell, gamitin ko siguro pang distract dito. And then, mamaya na. Invi ko muna yung RC in case nabanatan siya ng Monolith. Dami ko pa namang invi dito Kasi wala akong nagamit na invi doon sa Warden Walk. Sige, BK ability, Archer Queen ability. Totem Spell pang distract dito guys. Tapos siguro i-freeze ko muna yung ibang defense dito. Sige, freeze ko muna to. RC ability gamitin ko na. Mga pang clean up. Sige, paglalapag ko na dito yung mga barbarian. So, meron pa akong 3 invi. Nakatipid kasi ako sa invi guys. Doon sa Warden Book. Hindi na ako nakagamit ng invi. Kaya ayun, ang dami ko pang natirang invi dito. So, unang banat. Naka 3 star ka agad tayo. Using Fireball with Meteor Golem.
So ngayon, i-check kaagad natin yung kasunod na base ng kalaban. So yung kasunod na, na base ng kalaban ay number 5. So lipat muna tayo ng account syempre. So check natin kung anong troops ang magagamit natin doon. Siguro wag muna tayong mag-meteor golem guys kasi pangatlong araw na ng CWL tapos puro meteor golem yung ginagamit natin. So mag-iba muna tayo ng troops. Grabe, ang sakit nung gitna ng base. Ang sarap sanang i-fireball nito kaso medyo malalim. Or try ko kaya guys yung Super Yeti. Warden Walk Super Yeti. Pero magpa-fireball pa ba ako? Siguro hindi na. Andito yung dalawang fire spitter. So ang gagawin ko, baka dito ako mag-Warden Walk. Tanggalin ko lang yung mga depensa na nandito. Padiretsuhin ko yung mga Super Yeti sa Town Hall. Yung Warden ability, Eternal Tome yung gagamitin ko kasi ang sakit nung gitna Para pagdating ng mga Super Yeti sa gitna, mababaliwala. Tapos, siguro yung Archer Queen, isasama ko sa mga Super Yeti. Tapos yung BK lang yung gagamitin ko sa labas. Tapos isang jump spell. Sige, sige. So mag-iiba naman tayo ng troops guys. So tanggalin ko to. Kuha ako ng Super Yeti. So para medyo maiba naman yung troops na gagamitin natin. Si Warden, gamitan natin ng Angry Jelly. Tapos, Eternal Tome. Tsaka Rage Gem siguro. Sige, Rage Gem, pwede na yan. Kay RC, okay na din yan. Kay Archer Queen, gawin nating bakulaw. Tapos, Poison Lizard kaya guys. Ay, kaso pinupukpok yung Poison Lizard ko Maganda sana yung Poison Lizard kay Archer Queen para pang banat doon sa Guardian. Kaso pinupukpok pa. So siguro ito na lang, Frosty. Kay BK naman, gawin natin tong Snake Bracelet para pang distract doon sa Monolith. So palitan ko rin syempre itong mga backup natin. Or siguro ito na rin yung gagamitin ko. Magtutroop launcher na lang siguro ako. Sige, kuha muna ako na to. 3, 2, Envy. Kuha ako ng... Ano pa bang pwede kong kuhanin dito? Siguro Poison dito ko na lang kukuhanin. Tapos, dito naman sa backup, kuha siguro ako dito ng Skeleton. Sige, ay, kailangan ko pala ng jump spell. So, kailangan ko ng jump spell. Kuha ako ng isang jump spell. Tapos, 2 totem spell. Or siguro kuha ako ng isa pang skeleton spell. Isang skeleton spell yung kailangan ko kasi para sa BK. Tapos, in case na kailanganin natin, sige, kuha ko na to. Tapos dito na tayo sa troops. Kuha tayo ng healer, Coco Loons, panglinis. Kuha tayo ng baby dragon. Kuha tayo ng Super Yeti. Ilang Super Yeti? 4. Kuha tayo ng Ice Golem, Headhunter. Kuha tayo ng E-Titan, siguro 1 piraso. So ang dami pa. Ano pang pwede kong... Wall Breaker. Siguro mga 3. Ayan, pwede na yan. Tapos isang minion. Ayun, sakto. So, ang gagamitin natin dito ay Warden Walk with Super Yeti. So, mag-iiba muna tayo ng troops guys para medyo maiba naman. Para hindi tayo puro Fireball Meteor Golem. So, si Warden naka-Eternal Tome. So, ang gagawin ko mag-Warden Walk ako dito. Aantayin kong matanggal ni Warden hanggang Fire Spitter. Si BK ang gagamitin ko sa labas. Siya yung tatanggal hanggang Monolith. Yung mga troops papapasukin ko dito. Tapos, Troop Launcher ang gagamitin kong machine. Okay na ba yun? Sige, sige, pwede na yun. Tara, banatan na natin guys. Pangalawang banat. O, kompleto na ba? Dina-double check ko kasi baka mamaya may makalimutan pa ako So, tingin ko kompleto na naman. Kaya tara, banatan na natin. Pangalawang banat. So, unahan ko muna dito ng Warden Walk. Kuha tayo, lapag tayo ng balloon. Baka may mga traps. Bali, tatanggalin ko lang hanggang Fire Spitter sa Warden Walk. Pagkatanggal ng Fire Spitter, pwede ko na sigurong ilapag yung mga troops mamaya. Kailangan ko nga lang bantayan yung Warden kasi yung Guardian, baka abutin ka agad si Warden. Ayan na nga Siguro lagay muna ako ng totem spell guys, pang distract muna sa Guardian. Or siguro dapat pala ni-rage ko na lang. Mali ako ng diskarte doon sa totem spell na yun. Ayun hindi pa tuloy natanggal kaagad ni Warden yung Fire Spitter. So tanggalin ko na siguro to. May Tesla pang lumabas.
Sige, rage ko na guys. Kailangan kasi matanggal muna ni Warden yung Fire Spitter bago ako maglapag ng mga troops eh. So, parang nasayang yung totem spell kanina. Sige, lapag ko na dito yung Ice Golem muna. Yung oras medyo nauubos na. Sige, Yeti. T-Titan, Cocolun, Wallbreaker dito. Archer Queen, isasama ko na. Poison sa bantay. DK sa labas. Isa pang Wallbreaker para makapasok sila. Troop Launcher, isama ko na rin. So, Wallbreaker, sakto. Kailangan ko rin mag-Wallbreak dito para kay BK mamaya. So, pwede ko silang i-rage dito para medyo mapabilis sila pagsira sa Town Hall. Siguro, hindi mo na ako magja-jump spell, guys. Iisa yung dala kong jump spell eh. Warden ability dahil ang sakit ng gitna. I-rage ko na dito. Hayaan ko silang mag-walling ng sarili. Tapos yung jump, dito ko ilalapag. So, yung BK kasi siya na yung bahalang tumanggal sa Monolith. I-freeze ko nga muna to. Yung Archer Queen, anong ginagawa mo dyan? Paktay tayo kay Archer Queen. Nagpakakulong-kulong ka dyan. Ayun mamaya mag-walling na naman yan. So, yung Envy, pwede ko tong gamitin kay RC Sige, i-freeze ko muna siguro ito. So, may mga Envy pa ako na pwedeng gamitin kay RC in case na kailanganin. Yung Archer Queen, meron pa din ability. So, siguro gamitin ko na yung ability ni Queen para makatulong na yung Bakulaw siguro. Sige, Queen ability. Para makapag-tanky yung Bakulaw. Tanggalin ko na itong mga kalat sa labas. Tapos yung RC ability gamitin ko na rin kasi naka-Rocket Spear naman to. So, meron pa akong dalawang Envy na tingin ko hindi na magagamit. Or siguro gamitin ko kay RC. Baka mamaya madedo pa si RC dito. Sige, yung dalawang Headhunter, ipanglinis na natin dito. 25 seconds. Ang haba pa ng oras natin. So, yung skeletal system, ipanglinis na lang natin dito sa labas. So, yun. Pangalawang banat, using Warden Walk with Super Yeti. Nakachamba ulit tayo. So, ngayon, i-check natin yung kasunod na base ng kalaban. So, lipat muna tayo ng account. So, tignan naman natin kung anong troops naman ang gagamitin natin dito. Number 10. So, check natin yung base. Uy! Ang ganda nung gitna, guys. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Pag tinamaan ng Fireball itong IT o kaya itong Revenge Tower, ubos yung gitna ng base. So, teka, pinag-iisipan ko kung anong troops yung gagamitin ko eh. Kasi nakapag-Meteor Golem na tayo. Siguro Rocket Balloons naman yung gamitin ko. Rocket Balloons. Sige. Rocket Balloons. So, ang gagawin ko ngayon, dito ako mag-Warden Walk. Dito. Magpe-Flame Flinger kasi ako eh. So, siguro dito ako magpe-Flame Flinger sa kabila. Flame Flinger dito. Warden Walk dito. Sige. So, bahala na kung ano man yung mangyayari. So, kuha tayo ng Wallbreaker. Kuha tayo ng Rocket Balloon. Tapos, iseset ko muna yung troops. Then, kuha tayo ng backup. Tanggalin ko na siguro to para makatipid ako sa raid medals. So, Warden, Archer Queen. Taka lang, si VK gagawin ko siyang Phoenix. Kay RC, gagawin ko siyang... Ito, yung nag-i-envy. Kay Warden, kay Archer... Etong kay Archer Queen. Hindi, sige. Pwede na yan kay Archer Queen. So, Fireball with Rocket Balloons ang gagamitin natin dito sa pangatlong banat. So, number ano ba yun? Number 10. So, tara, let's go. Banat ka agad. Pangatlo. Unahan ko muna ng Warden Walk. Tapos, magpe-Flame Flinger ako. Bali, i-distract ko muna dito yung Flame Flinger, ay yung Mortar para hindi ma-target yung Flame Flinger. Kesa gumamit ako ng Rocket Balloon, edi ito na lang, Archer na lang pang distract. So, balikan natin si Warden, baka mamaya mapalaban si Warden kaagad ng maaga dito. So, ang ipa-fireball natin guys, yung gitna, kailangan natin magdoble ingat sa fireball. Dahil kapag hindi tumama ang fireball sa gitna, yari, ang sakit ng gitna. May chance na mag 1 star tayo kapag hindi aabot. Or kapag hindi tatama. Siguro pwede na to. Envy, fireball.
Earthquake. Sige, i-rage ko muna yung Warden. Binabantayan ko rin kasi yung Flame Flinger guys eh. Ito talaga yung mahirap sa Fireball Rocket Balloon. Talagang multitasking. So wala. Masisira din kaagad yung Flame Flinger. So yung Warden kailangan siyang pumunta sa gitna. Itago ko to. Tapos itago ko ulit si Warden. Then i-rage natin. King and Queen dito. So nice. Sira yung Town Hall. I-pause natin to. King ability na Force. Lagay ko nga dito yung Furnace. Teka lang. Grabe, ito yung mahirap guys kapag rocket balloons yung gamit. Talagang multitasking to. Kailangan talagang nakatingin ka. Kailangan yung mata mo, kailangan magkahiwalay. Kapag ito yung troops na gamit mo. Sige, mag-RC na ako dito. Bali yung Archer Queen siya yung bahala sa Monolith. Hindi ko pa mailapag itong Skeleton Spell kasi merong Fire Spitter eh. Siguro i-freeze ko muna to. Mga pang clean up. Skeleton Spell guys, dito na lang. Queen ability gamitin ko na rin. Tapos etong mga natitira nating troops, ipaglalapag na rin natin. 40 seconds. So eto guys, tingin ko 3 star na ulit to. Yung mga headhunters, itapon na natin. So sigurado na to guys, 3 star na to. So pangatlong banat, using Fireball Rocket Balloons naman. So naka 3 star ulit tayo. So ngayon, dalawang base na lang ulit yung kailangan natin matres para maka-perfect kami dito sa day 3 ng CWL namin. Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng Gold Pass, Magic Items, Skins, or Scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So dito naman tayo guys sa pang-apat na account. So i-check ulit natin yung kasunod na base ng kalaban. Yung number 12 na lang guys, tsaka yung number 13. So sana makachamba tayo dito sa dalawang base na to. So number 12. Guys, gitnang-gitna na naman yung mga defense niya, yung mga major defenses. Parang gusto ko ulit mag-rocket balloons dito ah. Rocket balloons, pero dito parang mas trip kong gumamit ng Angry Jelly kay Warden. Or hindi, siguro wait lang ha, pag-iisipan ko muna. So ano bang magandang gamitin dito? So siguro nga guys, gano'n na lang ulit. Fireball with rocket balloons. So tanggalin ko tong Super Barbarian, kuha tayo ng rocket balloon. Tapos iset natin dito yung Fireball with rocket balloon. Siguro tanggalin ko na to kasi Flame Flinger yung gagamitin kong machine. Okay na ba to? Meron akong isang totem spell. So, dalawang rage, 4 na envy, 2 earthquake. Pwede na ba to? So, yung king, papalitan ko. Gagawin ko siyang phoenix. Kay RC, ganun ulit. Kay queen, kay warden, okay na to. Okay, sige. So, pang-4 na banat, gagamit ulit tayo ng fireball with rocket balloon. So, i-double check muna natin. So, dito ako mag-warden walk. Envy, tapos ipa-fireball ko yung gitna. Kailangan ko ng baby dragon. So, ayun, meron naman. Dito gagamit ako ng flame flinger, guys. Kasi tingin ko ang laki ng makukuhang value dito ng flame flinger, eh. So, sige, tara. Pang-4 na banat. Sana machambahan natin to. Let's go. So, unahan ko muna ng warden walk. Tapos, kailangan ko munang tanggalin to. Oh, andito rin yung mga Tesla. Teka lang, baka mamaya madami pang Tesla dito, labas na kayo. Baka meron pa, labas na. Kasi maglalapag ako ng flame flinger doon eh. Ilapag ko na dito itong mga furnace. Tapos flame flinger tayo dito. So dito, kailangan ko ulit bantayan yung oras kasi alam nyo naman, fireball with rocket balloons, ang lakas nitong kumain sa oras. Meron ditong nakaabang na enemy minion prince, kaya kailangan ko rin bantayan yon. Tanggalin ko na siguro itong wizard tower. Tapos tanggalin ko na siguro to gamit wizard. Guys, tingnan nyo, yung furnace, yun na mismo yung bahalang bumanat dyan sa enemy king. Taka lang, baka mamaya maabot ka agad itong flame flinger natin.
Kailangan ko yatang maglapag ng Ice Golem na. Sige, mag-Ice Golem na ako dito. Tangke. Then, Headhunter. Okay, tapos 1 minute and 52 na lang ha. Yung oras natin guys, double check ulit natin. Or kailangan ulit natin tong bantayan ng bantayan. Invi. Fireball sa gitna. Ah, yun lang. Yari, kailangan ko nang ilapag dito yung King and Queen. Yari tayo dun guys. Palpak yung Fireball. Wall breaker. Magiging problema to guys. Malaking problema to. Ang sakit nung mga nasa gitna eh. Tago ko lang yung Warden. Yari guys. So dito nga guys, pumalpak yung Fireball natin. Hindi tuloy natanggal yung mga defense na nasa gitna. Eh ang mahirap niyan, nasa gitna yung Town Hall. Tapos andito pa lahat yung mga masasakit na defense. Eh alam nyo naman guys, kapag Town Hall 18, eh hindi na tinatarget ng RC o kaya ng rocket balloons yung Town Hall. Kaya kahit ibuhos ko pa lahat yung mga rocket balloons na natitira sa Town Hall, wala na. Talagang hindi na masisira ang Town Hall dahil palibot pa yan ng mga masasakit na defense. Kaya ayun, sa bandang huli nga guys ay nag 1 star pa tayo. Kaya kayo guys sa mga Town Hall 18 dyan, kung gagamit kayo ng Fireball rocket balloons tapos nasa gitna yung Town Hall, siguraduhin yung mapapatama nyo yung Fireball sa gitna. Dahil once na sumablay ang Fireball, yari, talagang nakakalamang ang 1 star. So ngayon, may 1 star din naman yung kalaban. Tapos meron pa silang ibang sablay dito, 2. So kapag na 2 star ko tong last base ng kalaban, siguradong panalo pa rin kami. So tara, doon na tayo sa last banat natin. Grabe, minalas pa tayo doon sa pang-4 dahil lang sa Fireball. So check natin yung base ng number 13. So ang gagamitin natin dito, siguro guys, Meteor Golem na lang para sigurado. So gamit tayo ng Meteor Golem. Baka mamaya madali na naman tayo sa Fireball rocket balloon. Mamaya pumalpak na naman yung Fireball. Hindi kagaya ng Meteor Golem, minsan kahit pumalpak pa yung Fireball mo, minsan nare-recover pa din. Hindi kagaya ng rocket balloon na kapag pumalpak yung Fireball, talagang yari. So number 13, tara, banatan na natin. Meteor Golem. So siguro patamain ko yung Fireball doon sa builder. Sakit pala nito ha. Totem spell muna ako dito. Siguro itong Baby Dragon gamitin ko dito. Ay, may lumabas pang Tesla. Madami-daming invi na ang kakailanganin ko dito. Magre-range na kaya ako? Kasi madami pa rin yung mga nakaharang na defense dito eh. Ilang invi to? Ang daming invi na to. Sige, magre-range na siguro ako. Sige, antayin ko pang lumapit. Invi. Fireball. Okay, tama. Double Quake. Itago ko lang yung Warden. Archer Queen. Dito na Warden. Sama ka na dito. Totem spell muna ako dito guys. Pang distract. Tapos mga Meteor Golem. Troop Launcher. BK sa labas. Yung Kokolon, ilapag ko na rin dito. Eto, sigurado maganda na yung pasok dito ng mga troops natin. Yun nga lang yung oras. Kailangan natin bilisan guys. Siguro ang gagawin ko dito para medyo mapabilis, baka ihiwalay ko na lang yung RC. So ihiwalay ko na lang yung RC. Yung Overgrowth. Wait lang, saan ko ba ito pwedeng gamitin? Teka lang, mapapa-activate ko yata yung Poison Tower dito. Ayun, nag-activate nga. Nasa malapit kasi sa labas yung Poison Tower eh. So 1 minute, medyo mahaba pa pala to. I-overgrowth ko muna to. Then si RC, dito ko ilalapag, ihiwalay ko. Yung poison, pwede ko tong gamitin dito sa enemy RC. Tapos mga barbarian, mamaya ko nagagamitin. Siguro yung BK ability gamitin ko na. I-advantar natin yung enemy heroes. RC ability gamitin ko na rin. Mga panglinis. Itong totem spell guys, magagamit ko pa dito. Pang distract doon sa X-bow. Wind ability gamitin ko na rin. So meron pa akong freeze.
36 seconds guys, wala na to, sigurado 3 star na to. So ilapag na natin dito yung freeze. So ngayon, sa day 3, 4 out of 5 lang tayo. Meron tayong isang sumablay. Sayang talaga yon. 5 out of 5 sana ulit tayo kung tumama lang yung fireball. So ngayon, 43 yung score namin. Kahit maka 3 star pa yung natitirang 6 na attack ng kalaban, wala na. Hindi na sila makakahabol. Kaya dito sigurado, panalo na to. At ayun na nga guys, dito naka-4 na 3 star lang tayo. Pero di bali okay lang din naman kasi siguradong panalo pa rin naman kami dito eh. Kahit pa nga maka 3 star lahat yung natitirang attack ng kalaban, hindi pa rin sila makakalamang sa amin. Kaya dito sa day 3 ng CWL, panalo ulit kami. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Kita-kits bukas para sa day 4 netong CWL namin.